Boses ng katotohanan, boses ng sambayanan. DZRN 20.2. Boses ng katotohanan, balita nito ay maaasahan. Boses ng sambayanan, DZRN. Radyo Dakila. Mula sa bulwagang pambalitaan, himpilan ng mamamayan at sandigan ng sambayanan. DZRN 20.2. Boses ng katotohanan, boses ng sambayanan. Magandang araw, Pilipinas! Maradyaw na adlaw, Surigao. Ito ang inyong tagapagbalita, Christina Jonah. At inyong kaagapay, Antonia Labiano. At kayo'y nakikinig sa Radyong Magati. Ng mga sariwang balita at tawang katotohanan lang. Radyo Dakila. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Nyanig ng 7.2 na lindol ang Taiwan, kabilang mga apektadong bansa na Japan at China. Pangulong Bongbong Marcos nanindigan sa pagtatanggol ng West Philippine Sea. Kaso ng pagdosis sa bansa, umakyat na sa mahigit 1,000 ayon sa Department of Health. Mahigit 200 individual ang apektado sa nangyaring matinding sunog sa barangay San Juan, Surigao City. Labanan ng husay at dedikasyon sa kompetisyon ng ikalawang Entrance School Tournament sa lungsod ng Surigao. Tagisan ng talino, sining at iba pang paligsahan, tampok sa STI College Surigao Frolix 2024. Niyanig ng 7.2 na lindol ang Taiwan, kabilang ang mga apektadong bansa na Japan at China. Ang lindol na may lakas na 7.2 magnitude ay tumama noong Miyerkules, 3 ng Abril 2024 bago pa mag-alas 8 sa umaga. Ang epicenter ng pagyanig ay naitala sa 25 kilometro mula sa Walling County. Ayon sa pahayag ng pamahalaan ng Taiwan, hindi bababa sa 9 na katao ang nasawi, habang mahigit 1,000 at iba pang nasugatan. At hanggang sa mga bandang hapon ng Webes, ika-4 ng Abril, umabot sa 365 aftershocks ang tumama sa Taiwan. Dahil sa pinsala, ilang kalye ay pinasara habang patuloy ang mga rescue operations para sa mga natrap sa gusali. Malawak ang pinsala sa mga istruktura at maraming gusali ang nakadapa at nagkaroon din ng landslide sa mga kabundukan. Dulot ng mga otoridad ay patuloy na nagbibigay ng tulong sa apektadong komunidad upang maibsan ang epekto ng trahedya. Pangulong Bongbong Marcos nanindigan sa pagtatanggol ng West Philippine Sea. Patuloy na matatag ang panindigan ni PBBM sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Sinasabi ni PBBM na mahalaga ang pagiging matatag at determinado sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, lalo na sa harap ng mga hamon at tensyon sa rehiyon. Ayon sa kanilang mga pahayag, nananindigan sila para sa soberanya ng Pilipinas sa naturang teritoryo at nagpapahayag ng kanilang suporta sa mga hakbang ng gobyerno upang protektahan ito. Patuloy nilang ipinapahayag ang kanilang suporta at pananindigan sa mga patakaran at hakbang ng pamahalaan upang mapanatili ang soberanya at seguridad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Manatili sa atento para sa mga susunod na balita at anunsyo mula sa PBBM hinggil sa nasabing issue. Kaso ng perdosis sa bansa, umakyat na sa mahigit 1,000 ayon sa Department of Health. Nakapagtala ng DOH na kabuoang
Albert Domingo, magkahalong good news at warning ang babala ng pagkaubos ng pertussis vaccine sapagkat masasabi niyang nakikinig ang mga Pilipino sa kanilang panawagan na magpabakuna laban sa pertussis. Sa kasalukuyan, mayroon pa naman daw pertussis vaccine pero nanlapit na itong maubos. Kaugnay nito, ipinag-utos aniya kay DOH Secretary Herbosa na tiyaking hindi mauubos ng nasabing bakuna dahilan para magbigay ito ng babala hinggil sa posibleng pagkaubos nito. Samantala, siniguro naman ni DOH spokesperson na Asik Domingo na may mga parating pang pertussis vaccine sa buwan ng Hunyo. Magbabalik tayo matapos ang isang paalala. Alam mo ba, Mare, may kumakalat na namang sakit ngayon. Anong klaseng sakit naman yan? Pertussis o pertussis ba yun? Ay basta, malubhang ubo siya. Kumakalat na raw iyon sa ibang barangay na posibleng maging dahilan ng pagbalik ng lockdown. Ay, naku naman. Balik na naman tayo sa lockdown na yan. Balita ko nga na ang nagdala daw ng sakit na iyan dito ay yung anak ni Maring Gloria. Yung galing ibang bansa, umuwi dito na may dalang ubo. At ayun, kumalat. Sabi nila, nakakamatay daw iyan na sakit at wala raw itong gamot laban sa sakit na iyan. Nakakatakot na talaga ngayon. Kahit ubo lang, nakakamatay na. Dapat ini-quarantine iyang buong pamilya nila Gloria pagdating pa lang ng anak niya para di kumalat. Ayan, tuloy. Mabuti pang bumili na tayo ngayon ng mga bilihin at huwag munang lumabas sa bahay natin. Mas mabuti nga yan. Magandang umaga. Ako po si Teodora de la Cruz, ang inyong barangay kapitan. May kumakalat ngayon na sakit ang ubong dalahit o whooping cough na tinatawag rin na pertussis ay isang lubos na nakakahawang impeksyon dulot ng mikrobyo na maaaring kumalat sa pamamagitan ng malapit na pakikipag-ugnayan o pagtabi sa mga tao na may ganitong uri ng ubo. Ang pertussis ay sanhi lamang ng bakterya sa bibig. Ang pinakamahusay na paraan para mapigilan ito ay ang pagpapabakuna. Ang inirekomendang bakuna para sa mga bata ay DITA. Ang ligtas at epektibong bakunang ito ay nagpoprotekta laban sa diphtheria, tetanus at pertussis. Para sa pinakamahusay na proteksyon, ang mga bata ay dapat magpabakuna ng DITA sa 2, 4 at 6 na buwan sa pagitan ng 15 buwang gulang at bago pumasok sa kindergarten sa edad na 4 hanggang 6 na taong gulang. Ang mga malapit na maging teenager o preteen na nasa 11 hanggang 12 taong gulang at mga matatanda kabilang na ang mga buntis na nasa 3 trimester ay dapat magpabakuna ng pampalakas na bakunang DITA o booster dahil ang proteksyon ng bakuna ay nawawala sa paglipas ng panahon. Huwag po tayong magpanik at tayo magpabakuna. Paalala sa lahat na magbasa at kumuha lamang ng mga tamang impormasyon sa mga lehitimong Facebook pages, balita o tao para sa tama at wastong mga impormasyon lalo na sa sakit, pandemya, outbreak, clustering at iba pa. Maging mapagmatsyag, mapanuri at huwag basta-bastang maniniwala sa fake news. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Information and Communication, Department of Health at ng himpilang ito. Boses ng katotohanan, balita nito ay maaasahan. Boses ng sambayanan, DZRM. Kayo'y patuloy na nakikinig sa DZRM 24 DZZ Boses ng Katotohanan, Boses ng Sambayanan. Radyo Akira. Mahigit 200 individual ang apektado sa nangyaring matinding sunog sa Barangay San Juan, Surigao City. Isang sunog ang nangyari sa Purong-Tres, Sitio Alanit, Barangay San Juan, Surigao City na nangyari batang alas 3:41 ng hapon, Martes, Marso 12, 2024.
Napula ang sunog bandang alas 4:50 ng hapon at tuluyan ng napuksa bandang alas 5:45 ng hapon. Nakontrol ng sunog sa pangunguna ng ating City Fire Marshal Corps Senior Inspector Eduardo P. Quinto Jr. kasama ang tulong at kooperasyon ng Filipino-Chinese Fire Brigade, BFPC SSR, PDRMO, CDRMO, REACT, ERS, SMWD, Prime Water, BSP, LGU, Surigao City at lahat ng mga bystanders. Ang pangunahing dahilan na pinagsimula ng matinding sunog na naganap ay dahilan sa mga batang naglalaro ng apoy sa kanilang tahanan. Walang nasugatan sa pangyayari, ngunit maraming pamilya na wala ng tirahan. Temporaryo namang inilikas ang mga nasunugan sa Surigao City National High School. At may plano ito ilipat sa Sitio Pipurhan, Barangay Rizal, Surigao City dahil ang nasunugang lugar ay nasa danger zone. Labanan ng husay at dedikasyon sa kompetisyon ng ikalawang Inter-School Tournament sa lungsod ng Surigao. Naging matagumpay ang pagsimula ng ikalawang Batang Surigaonon Mayor's Cup Inter-School Tournament noong Marso 23, 2024 sa lungsod ng Surigao. Binubuo ito ng mga paaralan mula sa buong lungsod. At ito ay nagdulot ng matinding labanan sa pagitan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan. Ipinakita ng mga mag-aaral ang kanilang husay at dedikasyon sa larangan ng palakasan. Sa kapanapanabik na patatamhal ng galing at determinasyon, nagkaroon ng mga kompetisyon sa basketball, futsal, chess, badminton, table tennis at volleyball. Sa bawat laro, ang palitan ng mga puntos at ang agham sa laro ay nagpapakita ng kahusayan sa pagpupunyagi ng mga manlalaro. Ang tagumpay sa mga kampiyon sa bawat sports ay hindi lamang para sa kumpunan, kundi pati na rin sa kanilang paaralan na nagpapamalas ng kanilang patuloy na suporta sa mga mag-aaral na nagpapakita ng kahusayan sa iba't ibang larangan ng palakasan. Manatili nakatutok sa balitang sports para sa karagdagang mga balita at iba pang mga kaganapan sa mundo ng sports. Tagisan ng talino, sining at iba pang paligsahan, tampok sa STI College Surigao Frolics 2024. Ang mga pag-aaral ng STI ay nagkaisa sa paglahad ng kanilang galing at talino sa iba't ibang aspeto. Isa sa mga tampok na ganapan ay ang talent show, kung saan nagpakitang gilas ang mga mag-aaral sa pag-awit, pagsasayaw at iba pang uri ng talento. Bukod sa mga performances, naging tapat din ang iba't ibang laro at paligsahan na nagbigay ng dagdag na saya at kasiyahan sa mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng mga patimpalak na ito, nagkaroon ang mga mag-aaral ng pagkakataon na ipakita ang kanilang kakayahang magtagumpay at magpakita ng team spirit. Ang STI Frolics ay hindi lamang nagdudulot ng kasiyahan at aliw sa mga mag-aaral, kundi nagbibigay rin ito ng mahalagang karanasan at oportunidad sa kanila. Sa iba't ibang aktibidad na inihanda, naging masaya at makabuluhan ang pagdiriwang na ito para sa buong komunidad ng paaralan. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga kaganapan at balita sa STI College Surigao. At yan ang nakalat na mga balita ng buong pwersa ng Radyo Dakila. Muli ito si Christina Jola. At ako naman si Antonia Labian. DZRM 20.2. Boses ng katotohanan, Boses ng Sabayanan. Radyo Dakila.